Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po ang nagdulot, ano sa akin, dalawang balita. Una po, itong sinabi ni Gadon. Congratulations ha. Ang dami pong naging Pangulo ng Pilipinas, marami na pong nagtangka na lutasin ang problema ng kahirapan. Si Pangulong Marcos lang po sa pamamagitan ng kanyang poverty alleviation advisor, no? Na si Papa Gadon. Si Gadon lang po ang nakalutas ng kahirapan. Yan po bilib na bilib talaga ako kay Gadon. Yan po, ito pong paraan ng paglutas ng kahirapan ni Gadon. Ganito po yung paraan ng pagtatrabaho ng gobyernong ito. No? Mamaya po papaliwanag natin. Ito po yung sinasabi natin na baka mapikon yung China dito sa ginawa ng mga tropa ni Ontiveros, yung atin ito. Wala naman pong ma-achieve, di ba? Napakasimple lang naman po. Propaganda lang naman po yan na wala naman pong ma-achieve talaga. Ito na po, bumuelta na po yung China agad-agad. No? Hindi sila kasi, alam niyo po, ang mga superpower, yun po ang ayaw nila. No? Yun po yung ayaw nila, yung pinapahiya sila sa mundo. Maaring yung ginawa nila Rizal Ontiveros, pagmamatapang sa atin, no? Pagpapakita ng kung ano. Pero sana, di ba, inuulit-ulit ko, no? Pupuntahan nyo yung mangingisda, ibig sabihin meron pong nangingisdang mga Pilipino dyan. Sana kinonsider nyo muna sila. Ngayon po, nagpahayag po yung China. Yan po mga tatalakayin natin, si Gadon tsaka itong buwelta ng China sa ginawa ng atin ito na pagpapakitang puwersa, no, sa China. Ano po ang pahayag ngayon ng China ngayong araw? Grabe po. Expect po natin yung epekto nito, yung kinatatakutan ko, yun na yun, mismuhan na kagad. Napursi ko na eh. Kasi from the standpoint ng isang makapangyarihang bansa, hindi sila papayag na nababasto sila o parang nagagago sila, di ba? Dapat kinukonsider talaga ng mga ganito. Wala lang sa inyo yan. Karamihan dyan sa mga yan, mayayaman. Karamihan mga may kaya-kaya sa buhay. No? Kaya nga namimigay ng ayuda sa mangingisda eh. Pero epekto po niyan sa mga mangingisda, masasaksihan po natin sa mga susunod na araw. Magpipiesta na naman yung mga mga dyaryo, mga press. Magpipiesta kayo kasi may mababalita kayo. To the pero sino po yung nasagasaan ninyo sa ginawa ninyo? Walang isip-isip, no? Gusto nila yan eh. Yung bumuelta yung China. Yan ang ating pag-usapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ako, winarningan ko tong, sinabi ko yan eh, nakita, napursi ko na yan. Sa totoo lang, meron na po tayong karanasan nung pong iniwan natin yung Scarborough, Panatag, o kung ano man ang tawag dyan. Noong panahon ni Pinoy, hindi po umalis ang China at magmula noon, nariyan na po sila. Inangkinan nila yan, wala silang kaagaw eh, dahil umalis tayo eh. Okay. Ito po, nung panahon ni Duterte, so yung pagkatapos po nung
yan po reaction ng China. Ang reaction po ng China noong dinemanda natin sila, no, sa tribunal. Yan po, hinigpitan po nila tong mga mangingisda natin. Hindi po makapangisda. Tapos nung panahon po ni Pangulong Duterte, yan yung isa sa mga sinabi niya kay Xi Jinping na hayaang mangisda yung mga mangingisda natin. Wala naman po kayo napatunayan, no? Isa lang po yung tunay na napatunayan nyo, yung pangyayaring naharang. Di ba? Kayo na rin na nagsabi, naharang na kami, hindi na kami tumuloy kasi baka magkasakitan. So, ibig sabihin, ano po yung pinatunayan ng biyahe nyo? Ang pinatunayan ng biyahe nyo, una, pinapayagan tayong mangisda doon bilang mga mangingisda. Katunayan, pinagmamalaki ng mga nakalusot yung mga nakapamigay ng tulong sa mangingisda. No? Pinagmamalaki nila na nagkunwari silang parang akalain lang ng China na mangingisda sila kaya hindi sila hinarang. So hindi sila hinarang dahil alam ng mga Chinese Coast Guard mangingisda sila. Tapos namigay sila ng tulong. Pero yung malaki na, yung marami na, yung mahigit 100 na, tapos may mga malalaki ng bangka, yun ay hinarang. So ano po ang pinatutunayan ng biyahe nila? Sino po talaga yung may control doon sa lugar na yun? Di ba? Kung nahaharang tayo at wala tayo ng Philippine Coast Guard na babangga sa mga Chinese Coast Guard, isa lang po ang pinapatunayan yan. Na hindi tayo may control doon. Parang gusto lang nating sabihin na atin yun at hindi po yan napatunayan nitong atin ito. Kaya po mas tama po talaga yung sinasabi na buhat nung iniwan niya ni Pinoy, hindi na po natin na-control yan, wala na po tayo riyan. Therefore, hindi na po atin yan. Pinamigay po yan nung panahon ni Pinoy ni hindi po ipinaglaban. Yan po ang katotohanan dyan sa Scarborough Shoal. Nakakapangisda po tayo, pinatotohanan naman. Ano po ang patotoo na tayo nakakapangisda? Sino yung bibigyan nyo ng Sino yung bibigyan ninyo ng tulong kung wala kayong inabutan ng mga isda doon na Pilipino? Pero napahiya po ang China Di po ba? Napahiya sila kasi ang projection, hindi lang po projection. Ang China po talaga ay world power. No? Nakita nyo naman, ginagawa nila lahat. Binobomba nila tayo. Hindi po nakakahiya para sa China yun, yung bombahin tayo. Ang nakakahiya po, yung nalusutan sila ng mga advance party nitong atin ito. No? Nalusutan sila. Nakakahiya para sa party nila. Ngayon, ito po ang sinabi ng China ngayon. At ito po, hindi kagad natin makikita to sa mga susunod na araw. Makikita natin tong epekto nito. China's granted its Chinese Coast Guard the authority to detain foreigners it suspects of trespassing its borders, including disputed areas in South China Sea that it claims to be its territorial waters for up to 60 days without trial. Ito po ang inutos, no? Pinag-uutos po ng China na pwede na pong manghuli at magdetene. Pwede na pong magpakulong yung Chinese Coast Guard ng mga trespasser. Ano po yung meaning nila ng mga trespasser? Foreigners it suspect of trespassing its borders, including disputed areas na kine-claim niya na sa kanyang teritoryo. So dahil po sa ginawa ninyo na pagporma, pamimigay ng mga, alam niyo po, sa mga susunod na araw, titignan po natin kung makaka-apekto to sa ating mga isda. Kasi inuutusan na ng China yung Chinese Coast Guard. Pwede na kayo manghuli.
ng mga trespassers. Trespassers na po. Sana naman, ma-distinguish pa rin ng China's Coast Guard na yung mangingisda natin na hindi trespassing. Kaya lang, ano sabi ng China nung una nila nabalitaan niyang atin ito? Wag kayong magmalabis sa aming goodwill sa inyo. Ano po yung goodwill? Ang goodwill po yung hinahayaan tayong mangisda doon. Hindi po natin kontrolado yung teritoryo na yun. No? Hindi tayo ang may control. Pinatunayan yan ng mga tropa nito ni Hontiveros. Dahil sinabi, hinarang kami. Hindi na kami nagpumilit. Paano kayo harangin kung control natin yun? Kung control natin yan na nagpapatrolya dyan, Philippine Coast Guard, hindi Chinese Coast Guard. Nananahimik yung mangingisda. Bibigyan nyo. Ano ba binigay nyo? Na sukat na mga nganib na magmula ngayon. Hindi lang po ang kanilang kabuhayan. Kundi ang kanila, biruin nyo, pwede na po, inutusan sila. Pwede nyong i-detain hanggang 60 days ng walang trial. Yung mga taong magte-trespassing. Depende po yan kung ano po yung meaning pagkakaunawa ng mga nasa area. Paano kung naunawaan nila lahat ng mga papasok dito na foreigner, huhulihin namin? Meron po bang sasagip sa kanila kung sakali? Wala namang Philippine Coast Guard tayo nakita doon. Hilltop, boss, yung pandiin na banat. O di, wag ka na rito. Hindi ko alam kung ano yung ibig mo sabihin ng pandiin na banat. Okay na po yan. Wag ka na rito kung ayaw mo tong ginagawa ko. Kakantsawan nyo pa ako. Hindi ko alam kung ano yung ibig mo sabihin pandiin na banat eh. Okay na po yan. Kung gusto nyo ng ibang tao ang pinapanood at hindi ako, di ba? Bakit kayo marunong pa? Hindi ko alam po yung meaning ng pandiin na banat. Gawa po kayo ng vlogs tapos diinan nyo kung ano man yung meaning nyo ng pandiin na banat. Okay. Pandiin daw na banat. Hindi ko po alam kung ano yung pandiin na banat. Pasensya na kayo. Yun daw ang gusto ninyo. Wala akong magagawa kung hindi nyo gusto tong ginagawa ko, di ba? Siya na nagpasya para sa inyong lahat eh. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Alam nyo, ang tagal na po, no? Sinasabi natin na mahirap yung maraming naghihirap sa Pilipinas. Ngayon po, lalo na po ngayon. Sa survey, no, dumadami na po yung mahirap. Yung nagugutom. Hindi po mahirap, yung nagugutom, no? Yung survey po na yan ay SWS ba? O Pulse Asia. Isa po sa pinagpipitaganan nating mga survey company. Ano po ako? Nasa anniversary po namin ngayon ni Mrs. 29th anniversary namin. Sa mga nagtatanong, happy 29th anniversary po kami. Kaya po ngayon lang ako nakapag-live. Pasensya na po kayo. Okay. Ito po si Gadon. Ito ang sabi niya. Gadon says poverty in the Philippines ayon sa ABS-CBN. Gadon says poverty in the Philippines only imaginary. Haka-haka lang. Parang sa meaning mismo ni Gadon. Kaya pala sana nga ito po ang mismo, no? Yung sinabi ni Gadon.
Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay ay sila lang nagsasabi niyan. Haka-haka lang nila yan. Yan po ang sinabi na gano'n. Imagine ninyo, no? Ang dali lang. Ito pong ginagawa ni Gadon. Tinutokes niya lang eh. Wala naman talagang totoong kahirapan eh. Ulitin natin, no? Yung nagsasabing napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niyan. Haka-haka lang nila yan. Grabe, no? Dekada. O hindi lang po dekada. Buhat po na nasakop tayo ng mga Kastila, mahirap na Pilipinas eh. Hanggang ngayon, marami po naghihirap. Marami pong mahirap. Pero isang salita lang ni Gadon. No? Ang daling malutasin, no? Ang daling lutasin. Hindi naman totoo yan eh. Yung nagsasabi na naghihirap ang buhay, haka-haka lang yan. Lutas na po lahat ng problema ng Pilipinas. Lutas na po yung problema natin sa kahirapan. Dahil haka-haka lang pala. Hindi naman pa wala totoong naghihirap kayo. Iba na po to, no? Dati pag may problema, dehin bukiki, lilipas din yan. Pag lumipas na yan, mawawala lang galit ng mga tao. Absuelto na. Rodrigo Duterte, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Buti pa si Tatay Digong nagpapakape. Ngayon po, may iba na. Hindi na lang po sa wag pansinin yung mga problema. Lilipas din naman yan. Bagong gimmick po to, no? Mas malala pa po to sa wag pansinin. Hindi po baliwalain eh. Ito po ang bagong approach yata ng gobyerno, no? I-deny. I-deny na may problema. I-deny na may kahirapan. Lahat yan, i-deny lang nila. Kaya pala ganun ang attitude, no? Walang pagmamadali. Haka-haka lang yan eh. May problema ba tayo sa kahirapan? Putya kayo mga haka-haka nyo lang yan. Okay. Ano pa mga sinabi ni Gadon? Tignan nyo po Magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food sa Jollibee, McDonald's, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, napaka-traffic. Ano ibig sabihin yan? Marami nakakabili ng kotse. Marami nakakabili ng sasakyan. That means maganda ekonomiya. Lutas na po ang lahat ng problema ng Pilipinas. Sinabi na ni Gadon, wala tayong problema sa kahirapan. Daming tao sa mall eh. Ang mga tao po ba sa mall, pag nagpunta ka sa mall, mayaman ka na? Puta. Alam ko, pag nagpunta ako sa mall, mahirap ako eh. Paglabas ko sa mall, mahirap pa rin eh. Jollibee nga Jollibee pala ang sukatan ni Gadon, no? Pag nakakakain kayo sa Jollibee, hindi na kayo mahirap. Papa Gadon, sabihin ko lang po sa inyo, hindi po araw-araw yung nagja-Jollibee yung mga nakikita mo sa Jollibee. No? Milyon-milyon po ang mga Pilipino, daang milyon ang Pilipino. Kahit bilangin mo ilan ang kumakain sa Jollibee. Grabe, no? O, tuloy pa natin. Baka sabihin nyo, yun lang ang batayan ni Gadon. May mga kotse, kaya nga nagta-traffic. Lutas na rin yung problema sa traffic. Di ba? Anong sabi ni Gadon? Kaya may traffic, maraming pambiling Pilipino na sasakyan. May pambili ng kotse, maraming pera. Nilutas na ni Gadon yung kahirapan, nilutas niya pa yung problema sa traffic. Puta, wala tayong problema.
Ano ba pinoproblema nyo? Kayong mga nagsasabing may problema, haka-haka nyo lang yan. Wala tayong problema dahil nagpupunta sa mall ang mga tao. Gadun, pangmayaman ba yung mall? ngayon ko lang narinig, pag nagpunta pala ako, mahirap ako. Putya, marami nagpupunta. Alam mo ba kung saan marami sa mall? Ha? Pumunta ka sa bilihan ng mga t-shirt, mga damit, appliances. Tignan mo kung may namimili. Saan marami? Sa fast food, sa mga Jollibee, McDo. Di ba? Papagado naman, pinagluloko mo kami. Pumunta lang sa mall, mayaman na. Marami raw natatraffic daw tayo, kaya mayaman ang Pilipinas. Hindi naman lahat nakakotse. Nakita mo ba mga sumasakay sa LRT, MRT? O hindi ka nakakasakay sa MRT, LRT? Pag rush hour, nakita mo ba kung gaano yung siksikan sa MRT, LRT? Kusa ka nga maglalakad dun. Huwag ka maglakad. Kusa ka matutulak papasok eh. Ganun kadami tao ron. Makatito sa noo si Gadon eh. Okay. Eto po. May katwiran naman pala si Gadon eh. Kaya naman pala may mga umangal. Bakit may mga umangal? Di ba? Di ba? Una, sabi niya, haka-haka lang yung kahirapan. Yung mga umangal na yan, hindi totoo yan. Haka-haka lang nila yan. Ganda-ganda ng palakad ng gobyerno eh. Di ba? Sa mall, ang daming tao. Eto po. Bakit may umaangal Gadon? Nasagot na rin ni Gadon yan. Sa inyong mga nagsasabi na hindi maganda yung palakad ng administrasyon, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Huwag daw kayong maniwala sa mga naninira. Huwag kayong maniwala kay Maharlika. Kasi dati na namang naninira yan eh. Ha? Di ba magkakampi kayo niyan? Di ba si Maharlika loyalista? Dati na siya naninira. Loyalista siya dati. Huwag kayong maniwala kay Badong. Dati na naninira yan. Ha? Uniteam si Badong. Lakas nga sumuporta kay BBM ni Badong. So hindi totoo yung mga naninira dati nang naninira. Maraming umayaw na. Marami nang ngayaw. Si Atty. Vic Rodriguez, 'di ba ES pa yan? 'Di ba campaign manager o campaign spokesperson pa yan? Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapagandang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Talagang maganda pagka tinanggal mo yung kahirapan. Isang tokis mo lang, nawala na yung kahirapan. Isang tokis mo lang, nawalan tayo ng problema sa traffic. Isang tokis mo lang gumanda bigla yung palakad sa gobyerno. Malaki ang binaba ng poverty incidence. Ang dami po ng kagutuman ngayon. No? Kasi nung nakaraan taon meron pa tayong 24/7 poverty rate. Ngayon 23.4, so nabuwasan na 1.3. Hindi. Yung kagutuman, hindi mo pinipresent? Present mo yung kagutuman. Kaya congratulations po sa gobyernong ito. Yung napakatagal po. Napakagaling po ng pagkakalagay ninyo kay Gadon. Isang salita lang ni Gadon na wala na kahirapan. Nakakabilib, no? Ganun lang pala. Actually, ganyan yung gobyerno ngayon. Hindi nyo ba napupuna? Ang pagkakaiba si Pangulong Duterte, ramdam natin
Nakikita natin, no, na umuunlad talaga Pilipinas. Yung build, kitang-kita natin. Ramdam mo talaga yung asenso eh. No? Ang mahirap po explain kasi nararamdaman mo eh. Ito po, panay talkies. Paano pag hindi na nakikinig sa inyo? Hindi naman talaga maramdaman. Wala po nakakaramdam na sinasabi niyong nawala na yung kahirapan. Magtapatan na tayo, papagadon. Yan nga dapat yung pinag-aaralan mo. Paano mababawasan yung kahirapan, di ba? Tama nga naman. Nabawasan na ni Gadon sa pamamagitan ng talkies. Kaya raw may kahirapan, haka-haka lang yan. Hindi totoong may kahirapan. Yung mga naninira, dati nang naninira. Pag ganyan po katwiran ng gobyerno, wala talagang malulutas tayo. In denial kayo. Yan po palang pinakamaganda. Yung gobyerno natin ngayon, in denial. Wala silang nagawang pagkakamali. Lahat ng problema ng gobyernong ito kay Duterte. Kaya ang nilulutas nila si Duterte. Lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kapanalig ni Duterte iniimbestigahan. SMNI, Kibuloy, ngayon si dating Speaker Alvarez iniimbestigahan, sabay-sabay halos. 'Di ba? Si Bato, sinisiraan si Bato. Lahat ng malalapit kay Pangulong Duterte, hindi pa nakontento. Pati si Sara pinagre-resign. Pinagre-resign ng mga kaperasitong mga kukunti lang. Ano sabi niyo? Totoo ba? Hindi ko napanood aaminin po ko po, hindi po ako nakakita ng kung gaano karami yung nagrally at gaano karami yung mga umaten sa Pro-Sara rally. Si Roque at si Banat Bay may demanda. Talagang lahat po ng malalapit, no? Banat dito, banat doon. Kasi yung nakikita nilang problema si Duterte. Hindi pa po nasiyahan sa mga malalapit. Ngayon po, dalawa po ang sasalang kay Duterte. Yun pong nagdaan na ginawa niya na gentleman's agreement kung ano man yung gusto nilang imbestigahan doon. No? Yun po, tapos na po yun. Maganda po naging epekto ng kasunduan nating sa China nung panahon ni Duterte. Bakit po natiyak mo ba dong na maganda? May nabalitaan ba kayo na binomba tayo ng China nung panahon na yun? Nabalitaan nyo ba na hindi tayo pinangingisda sa mga pangisdaan natin? In fact, yung pong nung panahon ni Pinoy, hindi na tayo nakakapangisda dyan. Nung panahon ni Duterte, pinangisda tayo. Sa tingin nyo ba, basta lang yan? Hindi nakipag-usap si Duterte? Nakipag-usap nga si Duterte. Iimbestigahan nyo kasi maganda yung naging resulta. Ngayon tayo binobomba, ayaw nyong imbestigahan yung mga kasunduan ngayon. Hindi ba dapat, dahil ngayon tayo binobomba ng China, ngayon nakikipagmatigasan sa atin ng China, hindi ba dapat yung imbestigahan nyo yung ginawa ngayon? Kasi ano po mahita nyo pag inimbestigahan nyo si Duterte? Tatanggalin nyo sa pwesto si Duterte? Matagal na po namamahinga si Pangulong Duterte. Matagal na po siyang wala. Kasi itong mga nasa gobyerno, panay politikang nasa utak. Politika. Nagmumukha po kayong kawawa dyan sa mga rally nyo. Napaka-uunti. Kumpara nyo sa maisog. Diyan yung kingdom dyan Nag-rally dyan Nangalahati ba man lang sila na rally ng kingdom? Pero congratulations pa rin. Nalutas nyo na po yung kahirapan. Dineklara nyo lang na haka-haka. Hintay namin, baka may presidential decree yan. Presidential decree declaring poverty as imagination only.
Ang galing, 'di ba? O, susunod nyo ba yung mga mataas na presyo ng bilihin? Imagination lang din. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magbigay ng inyong mga reaksyon. Yan, basa tayo ng reaksyon. Pwede po kayo magbigay ng reaksyon, magtanong. At higit sa lahat, pwede po kayong pakape. Yan. Pakape naman kayo. Madaling araw, no? Pasensya na po kayo. Alam nyo naman, nag-anniversary lang po kami ni Mrs. Kaya ngayon lang po ako. Kanina, wala rin akong hapon. Gusto, inaaya nga ako ron sa... Ganyan po dapat ang gawin. Congratulations po sa mga Inday Sara group. Siyempre, ang kakilala natin dyan, yung Inday Cares. Yan. Member tayo niyan eh. Inday Cares. Kadapi Sali, good morning. Yan. Boss pa-jacket kay Bangge na nagpakape. Ayan, may nagpa-coffee ba? Teka lang, may nagpa-coffee daw. Bangge, thank you very much sa 799 AED. Mas lalo po kayo nagiging